look at this one guys, no? Napakaganda ng texture niya. Diba? So ibig ko sabihin, kahit dumaan ka dito, maa-attract ang bumili. Kasi because yung physical looks niya maganda. Lalo na this one, no? Okay naman. Oh. Sarap. Laki. Laki. Hoy, baka mamaya bibili ka naman ako. Tirahin mo na to, spend ang laki oh. Laki oh. Ay ko, 20 pesos. Reserve mo na oh, laki. Reserve mo na, ang laki niyan. Again, umulit na naman tayo ng bagong mixture. And finally, nakuha ko na yung tamang mixture ng fried chicken. Ito ang makabago dahil ginamitan ko nito. At syempre, yung ating secret recipe na ginamit dito. Mamaya makikita nyo kung gaano ito ka-crispy. At saka yung looks niya, ang ganda. As usual, nag-iinit ulit tayo ng mantika. Yung dati kasing look na ginawa namin, tamang saktong masarap lang yung loob ng manok. Pero pag tinignan mo siya physically, parang hindi siya ganun kayami, no? So bakit nga ba hindi ganun kayami? Kasi kulang ng yung tinatawag nating pabalat. So may balat na yung manok, kailangan may maganda kang pabalat. Parang mukhang Jollibee, no? Parang tulad nito. So dapat ganun yung ma-achieve mo. And now, ipapakita ko sa inyo yung final result ng manok na ito. Siyempre sinimulan na yung mga tinatawag na seremonyas. So this is it. Ating ilalagay na yung ating manok. Pwede na ba yan? Pwede na yan. Ibog mo na. Dito. Hinim na pa. Ayun oh. Tapos huwag mo nang haluin. Ayun. So pagkalagay, dapat na hindi mo nahaluin yung manok. Pakapitin nyo muna yung yung mga harina, breadings and everything. Bago mo ilagay yan, syempre taktakin mo na muna yan. Hindi naman kailangan masabaw na masabaw. Then tsaka mo ilalagay dun sa ating harina na meron ding timpla. Yan. So ganun lang, no? Ayan, tataktakin mo din, lagay mo dyan. Nga pala yung pinakangharinang ginamit ko rito is third class lang, 1 kilo yung quantity nito, no? So enough na to para mag survive siya hanggang maghapon. Yan, imimix mo na ng imimix lahat ng mga manok mo. Simple as that. Pansin ko lang habang nagmimix siya, ang sarap ng ulam niya. Siyempre, karinderya tayo no? Ang sarap ng ulam niya, parang ala chow pa ng dating Ayun oh. Tama naman, ang lalaki niya, no? Lalaki Siyempre huwag mo lang daanin sa laki ng manok. Siyempre daanin mo rin sa lasa ng inyong manok. So yun yung ating ina-understudy mga mula nung nag-start tayo ng business ito. And I guess nakakuha ko na yung tamang timpla. Sarap. Kahapon maganda yung benta namin ito dahil yung physical looks niya mukhang yummy na. Dati kasi parang parang alam mo yung kita lang yung balat ng manok, pero now iba na. Medyo makikita mo yung parang crunchy type.
ang benta nga pala natin ito is 35 pesos lang. And look at the size, ang lalaki oh. Yeah. Diba? Ito malaki. Yan oh. Diba? Yan ba yung leg guys? Ang lalaki. Ayan oh. Yangat mo nga. Ano naman oh. Hindi pwedeng haluin ang haluin. Malambot pa yung haluin. Harihan niya. Ganda oh. Oh. Pero look at this one guys, no? Napakaganda ng texture niya. Diba? So ibig ko sabihin, kahit dumaan ka dito, maa-attract ang bumili. Kasi because yung physical looks niya, maganda. Lalo na this one, no? Okay naman. Oh. What up? Alright, leg quarter. Yan, no? Go! Laki! Laki! Hoy! Baka mamaya bibili ka naman ako. Tirahin mo na ito. Sprite ang laki oh. Laki oh! Ay ko. 20 pesos. Reserve mo na oh. Laki. Reserve mo na, ang laki niyan! Ah, Sana ko nila. ang laki oh! Ayan naman oh! Breast part! Sa luto na yan? Sarap! Yun guys, no, yun lang ang ating video for this day, all about Kanto Fried Chicken. And masarap naman kasi mag-business ng Kanto Fried Chicken kasi lalo't nakukuha mo na yung tamang timpla. Kaya't na-appreciate ng tao yung lasa ng manok mo. Masarap sa feeling, no? And at the same time, kumikita ang kabuhayan kasi nga, pinakapatok tong business, pang street food. Tulad ko, nasa public kami. And ito yung ating business which is Kanto Fried Chicken. So hindi ko na masyadong papabayan ng vlog na to. See you again to my next vlog. This is Deva the Great. Bye and God bless.